Kumusta mga minamahal na kapatid? May mga gabing po ba kayong nararamdaman na masakit ngunit tahimik ang sakit nito? Mga gabing ang kaluluwa ay napagod na, hindi na alam kung paano manalangin. Mga gabing tila payapa ang labas pero puno ng unos ang loob na hindi tumitigil. Baka po ito ang gabi mo ngayon. Isang gabi kung saan ang mga tanong ay mas mabigat kaysa sa katawan mo. Isang gabi kung saan pakiramdam mo ay wala ka ng lakas pero walang nakakapansin. Isang gabi kung saan ang dilim ay hindi lamang nasa labas, kundi nasa iyong puso rin. Kung narito ka po, hindi ito aksidente. Baka dumating ka upang hanapin ang aliw. Baka hindi mo na alam kung paano haharapin ang nararamdaman mo. Baka pumasok ka ng walang lakas, walang pananampalataya, walang direksyon. Ngunit ang Diyos po ay alam na makikita mo ang panalangin na ito mula sa araw-araw na panalangin. Alam niya na kailangan mo ng ligtas na lugar, ng katahimikan, ng boses, na magpapaalala sa iyo ng mga bagay na sinubukan ng sakit na ikalimutan mo. At narito ka na at narito rin ako. At higit sa lahat, narito ang Diyos. Hindi po siya narito upang hatulan ka ni upang hingin ang imposible mula sa iyo. Narito siya upang yakapin ka dahil oo, may mga sandaling mahirap manalangin. Kapag ang puso ay sugatan, kapag ang mga alaala ay mas malakas kaysa sa mga pangako, kapag ang katahimikan ng Diyos ay parang mas malaki kaysa sa kanyang pag-ibig. Ngunit kahit doon sa pinakamadilim na sulok kung saan walang makapasok, naroroon pa rin ang Diyos. Nakikita niya pa rin, naghihintay pa rin. Kaya po ngayong gabi, mananalangin tayo kasama ang Salmo 77, no? Isang salmo na isinulat mula sa sakit, mula sa hindi pag-unawa, mula sa lugar kung saan baka naroroon ka ngayon. Isang daing na lumalabas sa dibdib kapag wala ng lakas kahit sumigaw. Isang panalangin na nagsisimula sa luha ngunit nagtatapos sa pag-asa. Kaya huwag kang matakot umiyak habang nakikinig. Huwag mong patayin ang iyong damdamin. Huwag mong itago ang iyong pagod. Dito sa araw-araw na panalangin, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Hindi po ito para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga nagkaroon ng mahahabang araw at mas mahihirap na gabi. Para sa mga napapagod, nalilito, nasasaktan, pero nananatiling nananampalataya. Kahit na ang pananampalataya ay maliit, nangangatog, mahina, nananatili pa rin ito. At kung isa ka po sa kanila, iwan mo ang iyong patotoo ngayong gabi sa mga komento. Isulat ito ng buo ang puso. Kahit masakit, sa Diyos ako magpapahinga ngayong gabi. Gawin mo ito para sa iyong sarili. Gawin mo ito upang maalala bukas na hindi nasayang ang gabi na ito. Gawin mo ito upang malaman ng kaaway na hindi ka natalo. Gawin mo ito bilang isang deklarasyon ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagod. Ngayon po, huminga ng malalim, patayin ang ingay ng iyong isip at ibigay mo ang gabi na ito sa Diyos. Naroroon siya kasama mo. Dito po simula ang iyong kapahingahan. Minsan, hindi nakikita ang pagod. Hindi ito nasa pagkababa ng talukap ng mata ni sa pagkabulok ng katawan. Nasa kaluluwa ito, sa bahagi na hindi maipapaliwanag pero nararamdaman ng lahat. Ang bahagi na sobrang dinadala sa buong araw, na nakangiti sa labas pero umiiyak sa loob, na nakikinig sa lahat pero walang nakakarinig, na nagpapasigla sa lahat pero hindi alam kung hanggang kailan kakayanin. Totoo po ba na ganito ang araw mo ngayon? Isang araw na parang walang hanggan, kung saan ang mga iniisip ay hindi tumitigil. Ang mga damdamin ay nagkakabukod-bukod at ang puso ay nagugulo. Mga araw kung saan pakiramdam mo ay parang automatikong gumagalaw. At kung may magtanong ng buong katotohanan, kumusta ka? Hindi mo na alam kung saan sisimulan. Baka po
Wala namang malubhang nangyari ngayon, pero may bakante kang nararamdaman, isang uri ng katahimikan sa loob na sumisigaw, mas malakas kaysa sa libong salita, isang tunog na paulit-ulit na binabanggit ang iyong mga alinlangan, mga takot at mga sugat na hindi pa gumagaling. O baka po may nangyari nga, isang bagay na lalo kang sinaktan, isang balitang hindi inaasahan, isang pagtanggi, isang masakit na salita, isang pangakong hindi natupad, isang pagtataksil, isang pinto na sinara kahit simula mo nang magtiwala. At ngayon, nahihirapan kang maunawaan kung bakit. Bakit muli? Bakit? Bakit sa iyo? Bakit ngayon? May mga araw na natatapos na may pakiramdam na natalo ka, na ginawa mo na ang lahat pero walang nangyari, na ibinigay mo ang pag-ibig pero natanggap mo ang kawalan ng pakialam. Nananalangin ka pero walang narinig na sagot. At kapag dumating ang gabi, lumalakas pa ang pakiramdam na ito. Namamatay ang mundo, bumaba ang mga ilaw, at ang nasa loob mo ay sumisiklab. Ang mga iniisip ay dumadami, ang mga alinlangan ay lumalaki at nahantad ang kaluluwa. Ito po ang pinakamahirap na oras. Ang katahimikan, ang mga alaalang masakit, ang mga pangakong hindi pa natutupad, ang mga luha na walang nakakakita, ang pananampalataya na nangangatog. At dito, eksaktong dito, pumapasok ang Salmo 77, sapagkat isinulat ito mula sa parehong lugar, mula sa pagkabalisa, mula sa kalituhan, mula sa pakiramdam na nakalimutan ka ng Diyos. Hindi ito itinago ng salmista. Hindi niya sinubukang magpanggap na matatag. Hindi niya sinubukang mangakit ng mga walang laman na salita ng pananampalataya. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat, sumigaw, nagtanong, dumalangin, at inamin na nadadala siya. Ganon din po ang iyong nararamdaman ngayong gabi. Parang ang kaluluwa mo ay napagod na sa paglaban. Parang ang mga panalangin mo ay wala ng lakas. Parang ang pananampalataya mo ay nauubos sa daan. At okay lang yon. Okay lang kung wala kang salita ngayon. Okay lang kung ang iyong tanging panalangin ay ang iyong mga luha. Okay lang kung pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa. Sapagkat hindi kailangan ng Diyos na ma-impress mo siya. Hindi niya kailangan ng perpektong mga salita o relihiyosong ritual. Ang kailangan niya ay ang iyong katapatan, ang iyong pagtalikod, ang iyong katotohanan kahit sugatan na ito, ang iyong kaluluwa kahit napagod na. Hindi po siya nangangailangan na dumating ka ng buo. Ang hinihingi niya ay dumating ka. Ganon. Kaman, at ngayong gabi narito ka. At iyan po kapatid ay isang kilos ng pananampalataya. Iyan po ay isang himala. Kapag ang kaluluwa ay sugatan, kapag wala ng lakas kahit manalangin, kapag ang mga bagay na dati kang sinusuportahan ay nawalan na ng kahulugan, kapag kahit alalahanin ang mga himala ng Diyos ay masakit dahil para kang malayo, imposible, hindi totoo. Doon po nagsimula ang Salmo 77. Hindi ito ipinanganak sa templo, hindi sa selebrasyon, hindi sa tagumpay. Ipinanganak ito sa pagdurusa, sa gabi, sa dilim, sa lugar kung saan tahimik na dumudugo ang puso at walang parang nakakarinig. Sinabi ng salmista sa simula, "Itinataas ko ang aking tinig sa Diyos at siya ay makakarinig sa akin. Sa araw ng aking pagkabalisa, hinanap ko ang Panginoon. Ang aking kamay ay nakataas sa gabi nang walang tigil at ang aking kaluluwa ay tumanggi sa aliw." Parang pamilyar ba ito? May pagkakataon na po bang gayon kang nanalangin? Ang tinig ay nangangatog, ang kaluluwa ay parang pinagputol-putol, ang mga kamay ay nakataas sa langit pero parang walang sagot. Ang panalangin ay parang nawala sa hangin. Iyan po ang eksaktong nararamdaman mo ngayong gabi. Sinabi ng may akda, "Oo, dumaan din ako diyan. Sumigaw din ako, nagduda rin ako, nasa dulo rin ako ng pagkabasag. Tinanong ko rin ng Diyos kung siya ba'y nakalimot sa akin."
Sa mga susunod na talata, lalo pang nagbukas ang salmista. Naalala ko ang Diyos at nalungkot ako, nagreklamo ako at nalugmok ang aking espiritu. Tinulungan mo ang aking mga talukap ng mata. Ako'y napagod at hindi nagsalita. Hindi ito isang salmo ng pagpapakita. Hindi ito panalangin ng taong gustong ipakita kung gaano kalakas ang pananampalataya niya. Ito po ay ang hilaw na panalangin ng isang nasa hangganan, hindi makatulog, hindi makapagsalita, sobrang labis ang dinadala, at ang tanging natitira ay ang pagdaing. At narito ang mga tanong na baka naranasan mo na rin sa gitna ng gabi. Itatakwil ba ng Panginoon magpakailanman? Hindi na ba siya magpapakita ng habag? Wala na bang awa niya magpakailanman? Natapos na ba ang kanyang pangako? Nakalimutan ba ng Diyos ang kanyang habag? Sa galit ba niya sinara ang kanyang kaawaan? Mga matigas na tanong. Mga tanong na hindi madalas sinasabi ng malakas. Mga tanong na lumalabas sa kaluluwa kapag parang lahat ay bumagsak. Ngunit narito ang makapangyarihang bagay. Kahit na puno ng mga tanong, kahit puno ng luha, nagdesisyon ang salmista. Naalala ko ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aalalahanin ko ang kanyang mga kahanga-hangang gawa noon. Pag-iisipan ko ang lahat ng kanyang gawa. At sasabihin ko ang kanyang mga ginawa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, pinili niyang alalahanin. Kahit madilim ang kanyang kasalukuyan, kahit hindi niya nauunawaan, kahit sugatan ng kanyang kaluluwa, tumingin siya sa likod at idineklara tapat ang Diyos. Hindi dahil gusto niya, hindi dahil biglang nagbago ang lahat, dahil alam niya na ang kanyang sakit ay hindi binabawasan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil alam niya na kahit hindi niya ito nakikita ngayon, nananatili ang Diyos bilang Diyos. At iyan po ang katotohanan na kailangan mo ngayong gabi. Kahit pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa. Kahit hindi mo nauunawaan kung bakit dumadaan ka dito. Kahit masakit ang kaluluwa mo at walang malinaw na sagot, hindi nagbago ang Diyos. Siya pa rin ang nagbukas ng dagat, ang sumuporta kay Moises, ang nagbangon kay David mula sa putik, ang nagpagaling kay Pedro pagkatapos siyang tumanggi, ang umiyak kay Marta at Maria bago muling mabuhay si Lazaro. Hindi siya tumigil na maging Diyos kahit umiiling ang iyong mundo. Hindi natatakot ang Diyos sa iyong sakit. Hindi siya nasasaktan ng iyong mga alinlangan. Hindi siya lumalayo sa iyong katahimikan. Naroroon siya mas malapit kaysa sa iyong iniisip. At ngayong gabi, tulad ng salmista, pwede mo ring piliing alalahanin. Hindi upang itanggi ang nararamdaman mo, kundi upang manindigan sa alam mo. Upang sumigaw ng may natitirang pananampalataya. At tapat ang Diyos kahapon. At tapat din siya ngayong gabi. Minsan, mali ang itinuro sa atin. Sinabi nila na ang pananampalataya ay laging matatag, na ang tiwala sa Diyos ay hindi umiiyak, na ang pagiging espiritual ay palaging nakangiti, may magagandang salita at nakataas na kamay. Ngunit ang katotohanan po ay madalas hindi nakikita ang pananampalataya, hindi ito kumikislap, hindi ito kumakanta, hindi ito sumisigaw. Ang tunay na pananampalataya ay minsan humihila sa gabi. Nagtatago sa likod ng pagod na tingin, nangangatog, umiiyak, tahimik, ngunit nananatili. Kaya ngayong gabi, kung narito ka na may mabigat na mata at napagod na kaluluwa, huwag mong tingnan ito bilang maliit na bagay. Ito po ay kilos ng pananampalataya. Oo, kahit sugatan ka, kahit nalilito ka, kahit wala kang ganang manalangin, narito ka. At iyan po ay nagsasabi ng mas marami tungkol sa iyong espiritu kaysa sa libong salita. Ang dilim ng gabing ito ay hindi lamang pisikal, espiritual ito, emosyonal, eksistensyal. Ito ang pakiramdam ng pagkawala, ng direksyon, ng pagkakatigil, ng hindi nakilala ang sariling refleksyon, ang pakiramdam na hindi na gumagana ang panalangin, na malayo na ang Diyos, na baka hindi na siya nakikinig o mas masahol pa hindi na nais makarinig.
at mabigat ang iniisip na ito, hindi lamang masakit ang katahimikan ng Diyos, masakit din ang ideya na baka ikaw na mismo ang lumayo ng sobra, na wala ng paraan pabalik. Ngunit iyan po, kapatid, ay kasinungalingan. Walang dilim ang makakapigil kay Diyos na makita ka. Walang pagkahulog ang makakapigil sa Kanya na abutin ka. Walang layo ang makakapigil sa Kanyang grasya na makarating sa iyo. Sapagkat kung saan mo na ipinapahayag na nawala ka, doon po nagsisimula ang Diyos na magpagaling. At iyan ang aral ng Salmo 77. Hindi ito isang salmo ng mabilis na solusyon. Hindi ito isang salmo ng tagumpay. Ito po ay isang salmo na totoo, makatao, hilaw. Ito ang tinig na nahihirapan ng isang hindi makatulog dahil mas mabigat ang kaluluwa kaysa sa katawan. Ngunit sa gitna ng madilim na gabi, nagdesisyon siyang baguhin ang lahat. Naalala ko ang mga gawa ng Panginoon. Pag-iisipan ko ang lahat ng Kanyang gawa, sasabihin ko ang Kanyang mga ginawa. Hindi ibig sabihin na biglang nagbago ang lahat. Hindi ibig sabihin na tumigil ang luha. Ang ibig sabihin nito ay hindi pinayagan ng salmista na ang kanyang kasalukuyan ay burahin ang mga ginawa ng Diyos. At iyan po ang susi para sa iyo ngayong gabi. Alalahanin na hindi palaging ganito ang kalagayan mo, na may mga araw na sumagot ang Diyos, na may mga panalangin natugunan, na may mga sandaling naramdaman mo ang kapayapaan kahit hindi mo ito karapat-dapat, na binuksan ng Diyos ang mga pinto na hindi mo hinawakan, na binangon ka niya sa mga lugar kung saan akala mo ay mamamatay ka. At kung ginawa niya ito noon, sino ang nagsabi na hindi niya ito gagawin ulit ngayon? Ngayon, gabing ito, baka wala kang makitang tanda. Baka pareho pa rin ang lahat pagkatapos ng panalangin na ito. Ngunit sa hindi nakikita, may gumagalaw. Hindi inilalagay ng Diyos ang mga panalangin nang walang sagot. Minsan, natatagalan siya. Oo, ngunit hindi dahil nakalimutan ka niya, kundi dahil inihahanda ka niya. Ang paghihintay ay bahagi rin ng himala at ang gabi ay bahagi rin ng proseso. May mga bagay na natututuhan lamang sa katahimikan ng gabi. May mga pagpapagaling na nangyayari lamang kapag nag-iisa ka sa Diyos. Walang ingay, walang maskara, walang abala. Kaya kung narito ka ngayon, hubad ang kaluluwa, sumuko ang puso, simulan mo nang magpahinga, hindi dahil natapos na ang lahat, kundi dahil naniniwala ka sa may-ari ng kontrol. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa sakit. Ito po ay pagharap dito ng may tapang at pagsabi, ikaw ang hindi may huling salita. Ang Diyos ang may huling salita. Ang pananampalataya ay hindi pag-iwas sa iyak. Ito ay pag-iyak ng may pag-alam na ang mga luha ay hindi nahuhulog sa wala, kundi sa mga kamay ng Ama. Ang pananampalataya ay hindi pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay pagpapahinga sa gitna ng kawalan ng katiyakan, naniniwala na hindi nabibigo hanggang Diyos. At ngayong gabi, kahit tahimik ito, kahit walang nakakakita, kahit walang halatang himala, kung magpapasuko ka sa Diyos sa lahat ng ikaw at lahat ng nararamdaman mo, nasa pananampalataya ka ng lumalakad. At ang simpleng kilos na ito, ang lihim at hindi nakikitang kilos na ito, ay gumagalaw sa langit. Sapagkat hindi hinahanap ng Diyos ang mga matatag. Hinahanap niya ang mga tapat, mga taong tunay na sumusuko, na sasabihin, Panginoon, napagod na ako, ngunit narito ako. Sugatan ako pero nananatili akong nananampalataya. Hindi ko nauunawaan pero hindi ako aalis sa iyong harapan. Salamat. At kung isa ka po sa mga ito ngayong gabi, kung may katapangan kang sumuko, kung handa kang maniwala kahit wala kang nararamdamang bagay, kung magpapahinga ka sa Kanya, ngumingiti ang langit. Sapagkat ang ganitong uri ng pananampalataya, ang
nananatili kahit walang kahulugan, ay nagliliwanag ng iyong gabi at ginagawa itong dambana. Panginoong Amang walang hanggan, ngayong gabi po ay lumalapit ako sa iyo, hindi bilang isang mandirigma, hindi bilang isang matatag, kundi bilang isang anak na hindi na kaya pa. Hindi ko po dinala ang malalaking salita ngayon ni ang perpektong mga panalangin. Dinala ko ang natitira sa akin, isang puso na napagod, isang isip na puno. Mga damdamin na hindi ko na maipapaliwanag. Panginoon, mahirap ang araw ko ngayon, isang araw ng pag-aalinlangan, isang araw na nais kong sumuko, isang araw na naramdaman kong hindi ako makikita, kahit po sa iyo, ngunit narito pa rin ako dahil may maliit na bagay sa loob ko, kahit mahina, nananatili itong nananampalataya. Nananatili itong umaasa, nananatili itong humihintay sa iyong tinig, sa iyong yakap, sa iyong presensya. Diyos ko, ngayong gabi ay ibinababa ko sa iyong paanan ang lahat ng bumibigat sa akin, ang lahat ng sumasakit, ang lahat ng hindi ko nauunawaan. Kinuha ko ang bawat iniisip na hindi ako pinapahintulutan makatulog, ang bawat alaala na sumasakit, ang bawat salita na sumugat sa akin, ang bawat pangakong hindi pa natutupad, at inilalagay ko lahat iyan sa iyong mga kamay. Hindi ko na kaya dalhin ito mag-isa, Panginoon. Hindi ako nilikha upang pasanin lahat ito. Nilikha ako upang sumuko sa iyo, upang umasa sa iyo, upang magpahinga sa iyo. Tulad ng salmista sa Salmo 77, sa pananampalataya ko pong idinadala ang aking tinig mula sa gabi, mula sa pagkabalisa, mula sa katahimikan, mula sa lugar kung saan ikaw lang ang makakapasok. Kilala mo po ako, Diyos. Mas kilala mo ako kaysa kahit kanino. Alam mo ang nakatago sa likod ng aking mga ngiti. Alam mo ang pumipigil sa aking matulog. Alam mo ang mga pagkakataon na pinigil ko ang aking sakit dahil sa takot, dahil sa hiya, dahil ayaw kong mag-alala ang iba. Ngunit hindi ko na gustong manahimik pa sa harap mo dahil alam ko na hindi mo ako itatakas. Hindi mo ako iiwan dahil mahina ako. Sa halip, lalo kang lumalapit kapag sugatan ako. Ngayong gabi, Diyos, hindi ko hiniling ang mga sagot. Hindi ko hiniling ang mga paliwanag. Ang tanging hinihiling ko ay ikaw na makasama mo ako. Buksan mo ang iyong mga bisig, Panginoon, at tanggapin mo ako gaya ng ganito ako. Takpan mo po ako ng iyong manta ng pag-ibig. Balutin mo ang aking isip ng iyong kapayapaan. Pagalingin mo ang aking kaluluwa sa iyong presensya. Paliwanagin mo ang unos sa loob ko na hindi ako pinapahintulutan makapahinga. Pakialalahanin mo na po ako kahit sa mahinang bulong, na hindi ako nag-iisa, na hindi mo ako nakalimutan, na kahit hindi ko ito nakikita, gumagawa ka, na kahit hindi ko ito nauunawaan, tapat ka pa rin. Espiritu Santo, punuin mo po ang aking tahanan ngayong gabi, hindi ng mga damdamin, kundi ng iyong katotohanan. Hindi ng pansamantalang pakiramdam, kundi ng iyong tunay na kaluwalhatian. Hawakan mo po ang aking puso, palayain mo ako mula sa takot. Sirain mo ang lahat ng pagkabalisa. O Diyos, tunawin mo ang lahat ng nakatagong kalungkutan at ilagay mo sa aking kaluluwa ang isang makalangit na katahimikan. Habang natutulog ako, gumawa ka po sa hindi nakikita. Habang nagpapahinga ang aking katawan, baguhin mo ang aking espiritu. Hayaan mo pong ang gabing ito ay hindi lamang isa pa, kundi isang simula ng isang bagong yugto. Sapagkat hindi ko na gustong matulog bilang pagtakas. Gusto ko pong matulog bilang pagtitiwala. Hindi ko na gustong isara ang aking mga mata ng may pagkabalisa. Gusto ko pong isara ito ng may kapayapaan, sa katiyakan na ang aking Ama ay nagbabantay sa akin, na ikaw ang may kontrol, na sinusuportahan mo ako kahit hindi ko na kaya. Salamat, Diyos, sa pagdinig sa akin ngayong gabi. Salamat sa hindi mo ako iniwan. Salamat sa pagbubukas ng iyong puso. Salamat sa pagpapahintulot sa aking panalangin na makasalamuha ka. Salamat sa pagiging bahagi ng araw-araw na panalangin.
At ngayon, nang may buong pag-ibig, nang may buong paggalang, at sa autoridad ng spiritualidad na nagmula sa mga gabing katulad nito, binibiyayaan kita na ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng mga dumadalangin sa gabi, ang Diyos ng mga walang lakas pero nananatiling nananampalataya, ay samahan ka, yakapin ka, at bigyan ka ng tunay na kapahingahan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa makapangyarihang ngalan ni Jesus. Amen. Mahal na kapatid, kung nakarating ka hanggang dito, huwag mong tingnan itong mababaw. Hindi lahat po nakarating sa dulo ng isang panalangin tulad nito. Marami ang nagsisimula pero nalilito. Marami ang nakikinig pero hindi nananatili. Marami ang humahanap sa Diyos pero hindi naghihintay. Ngunit ikaw, napili mong manatili dito. Napili mong makinig hanggang sa huling hininga. Hindi mo pinatay ang video sa gitna kahit napagod ang kaluluwa mo. At iyan po ay nagsasabi ng marami tungkol sa iyo. Ipinapakita nito na may apoy pa rin sa loob mo. Na kahit sa gitna ng sakit may binhi ng pananampalataya na hindi naglalaho. Na kahit mahirap ang araw at parang walang hanggan ang gabi, patuloy kang humahanap sa Diyos. At may magandang balita ako para sa iyo. Ang Diyos po rin ay humahanap sa iyo. Nakita niya ang iyong pagsuko. Narinig niya ang bawat salita. Naramdaman niya ang bawat luha kahit hindi ito nahulog. Itinakda niya sa walang hanggan ang iyong panalangin ngayong gabi. At maniwala ka, hindi nagkukulang ang langit sa harap ng isang puso na sumusuko ng tapat. Kaya ngayon, mula sa pinakamalalim ng aking espiritu, nais kong biyayaan ka. Hindi ng magagandang salita, hindi ng relihiyosong klise, kundi ng katotohanan, ng pananampalataya, ng tunay na pag-ibig. Na ang Panginoon ay yakapin ka ngayong gabi, na ang kanyang presensya ay lampas sa iyong pag-unawa, na siya ay pumasok sa pinakamalalim ng iyong tahanan at gawing banal na dambana ang lugar na ito, na ang iyong mga iniisip ay tumugma sa kanyang tinig, na ang iyong mga takot ay matunaw sa kanyang kapayapaan, na ang iyong kapahingahan ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual, emosyonal, kumpleto. Na ang bawat pasanin na dinala mo sa simula ng panalangin na ito ay itinataas na ngayon ng kanyang makapangyarihang kamay. Na ang lahat ng umuusig sa iyo ay mawalan ng lakas. Na ang lahat ng nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa ay matunaw sa kanyang pangako. At na ang lahat ng sumasakit sa iyo ay hawakan ng kanyang nagpapagaling na pag-ibig. Na ang gabing ito ay hindi lamang isa pa, kundi ang simula ng bagong yugto, isang bagong kabanata, isang pagbabago ng iyong pananampalataya. Isang tahimik, ngunit tunay na muling pagsilang. At kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa iyo, kung may nabasag, nabago, naalimpungatan o sinabi sa iyo, kung ang salitang ito ay nagdala ng liwanag sa iyong dilim, huwag kang umalis ng hindi ito inilalagay sa mga komento. Isulat ito ng may katiyakan, kahit lahat sa Diyos ako magpapahinga ngayong gabi. Hindi ito lamang parirala, ito po ay kilos ng pananampalataya, isang espiritual na deklarasyon, isang paraan ng pagpapakita sa kaaway na tumayo ako kahit nangangatog, isang paraan ng paglalagay sa langit na hindi ka sumuko, na nanatili kang nananampalataya, at huwag mo itong itago para sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na tahimik na lumalaban. Sa taong nagsasabing, okay lang ako, pero sumisigaw sa loob. Sa kaibigan, kapatid o kamag-anak na nangangailangan ng salita mula sa Diyos. Baka hindi nila ito sabihin, baka hindi nila ito ipakita. Ngunit ang kanilang kaluluwa ay sumisigaw. At maaari kang maging kasangkapan na gagamitin ng Diyos upang abutin sila. Ang pagbabahagi lang ay maaaring baguhin ang buong gabi, at kung hindi mo pa ito ginawa, imbitado kita ng buong puso na mag-subscribe sa araw-araw na panalangin.
Dito po, hindi kami gumagawa ng mababaw na nilalaman. Hindi ito tungkol sa libangan. Tungkol ito sa pagpapagaling. Dito, bawat gabi ay ang pagkakataon upang makasalamuha ang Diyos, upang payagan siya na pumasok sa ating dilim at baguhin ang hindi na natin kaya. Ang bawat video, bawat panalangin, bawat salita ay ginawa ng may pananampalataya, ng may katotohanan, ng may paunang panalangin. Dahil alam namin na may mga kaluluwa katulad mo na nangangailangan ng kapahingahan sa walang hanggan. Kung nagsalita ang Diyos sa iyo ngayon, maniwala ka, muling magsasalita siya bukas, sapagkat ang Diyos na nakahanap sa iyo ngayong gabi ay siyang magsusuporta sa iyo sa bukang liwayway. Salamat sa hindi mo pag-alis, salamat sa pagbubukas ng iyong kaluluwa. Salamat sa pagpapahintulot sa panalangin na ito na mahawakan ka. Salamat sa pagiging bahagi ng araw-araw na panalangin. At ngayon, nang may buong pag-ibig, nang may buong paggalang, at sa autoridad ng espiritualidad na nagmula sa mga gabing katulad nito, binibiyayaan kita na ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng mga dumadalangin sa gabi, ang Diyos ng mga walang lakas pero nananatiling nananampalataya ay samahan ka, yakapin, naka at bigyan ka ng tunay na kapahingahan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa makapangyarihang ngalan ni Jesus. Amen.